Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Pakinggan po natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tasyo. Tubong Batangas kami nung una. Ngunit lumipat po kami dito sa dulong bahagi ng bansa. Ang mga magulang ko ay sina Mang Arturo at Aling Sophia. Mga masisipag na mag-asawa. Si tatay ay isang magsasaka at mananagot sa pag-aalaga ng mga hayop. Samantalang si nanay naman ay isang mapagmahal na ina at tagapagtaguyod ng aming tahanan. Si nanay ay may kakaibang katangian. Malakas ang pakiramdam ni nanay pagdating sa mga elemento. Mapaaswang man ito o engkanto. Kahit yung mga ligaw na kaluluwa, nararamdaman ni nanay. Naikwento niya pa nun sa amin na nakuha raw niya ang kakayang iyon mula sa kanyang lolo na dati ring albularyo sa lugar. Isang gabi, habang nagkakakwentuhan kami sa ilalim ng malaking puno sa harap ng aming bahay, biglang may naramdamang kakaiba si nanay. Parang may kakaibang presensya na dumating sa lugar. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pangamba at hindi ko malaman kung bakit. Hala, wala na naman akong narinig, sambit ni nanay habang nakatingin sa madilim na gubat sa likuran ng aming bahay. Ano po yun, Nay? Ano po yun, Nay? Tanong ko kay nanay na punong-puno ng pagiging mausisa. May panganib. May panganib na darating, anak. Mukhang may nararamdaman akong aswang. Tugon ni nanay. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. At hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinabi ni nanay. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita mo ang takot habang kumakalabog din ang kanyang dibdib. Dumating ang gabi na yun na hinding-hindi ko malilimutan. Bumuhos ang napakalakas na ulan at ang tunog ng kulog ay nakapangingilabot. Napilitang manatili sa loob ng bahay ang aming pamilya. Habang ako naman ay napatingin kay nanay. Nataos pusong nananalangin sa mga anito upang kami ay iligtas. Ngunit sa gitna ng aming panalangin,
Marahil ay nagtagumpay ang aming mga panalangin sa gitna ng pangamba at kaba. Habang nagdaan ang mga araw, unti-unti naming napansin ang isang mapanirang presensya sa aming baryo. Nawawala na parang isang palaisipan ang mga hayop sa baryo. At maging ang piling mga tao sa baryo ay bigla ring nawawala nang wala man lamang kabakas-bakas. Lahat ng ito ay naging dahilan ng pagkabahala sa aming pamayanan. Ang ilan pa sa mga hayop at tao na nawawala ay natatagpuan na lamang na wakwak na ang mga katawan. Wala na ang mga mata at maging mga laman loob. At doon na nagsimulang magtipon-tipon ang mga tao upang puksain ang sino o anumang salot na gumagambala sa baryo. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa gubat upang magtipon ng kahoy panggatong, ay bigla kaming natigilan sa aming mga ginagawa. Paglipas pa ng mga araw, mas lalong dumami ang mga nawawalang tao at hayop. Hindi na namin alam kung sino na ang susunod. Ramdam din namin ang lungkot at pighati ng mga pamilyang nawawalan. Walang nagawa ang pagtitipon-tipon ng mga tao upang puksain ang kasamaang ito. Hirap silang matukoy kung ano talaga ang mismong nilalang na gumagambala sa aming baryo. Maging ang ilan din sa mga hayop na inaalagaan ni tatay ay nawawala na rin. Dahilan upang maging mas mahirap ang aming pagsasaka. Ngunit kahit ganun pa ang nangyari, pinilit pa rin nila nanay at tatay ang magsumika para sa amin. Isang araw, isang kapitbahay namin ang biglang nagpahayag ng kakaibang kwento. At ito ay patungkol sa aking ina. Ipinagsabi niya sa iba pa naming kapitbahay na narinig niya raw ang aming nanay na kumakanta ng masasamang awitin sa kalagitnaan ng gabi.
Nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa aking ina. Hindi namin alam kung saan nagsimula ang kasinungalingang ito. Ngunit mabilis na kumalat ang balita na ang aking ina raw ay isang aswang na kumakain ng sariwang laman at umiinom ng dugo ng mga hayop at maging ng tao. Naging usap-usapan din na ito raw ang dahilan kung bakit maraming nawawalang mga kababayan namin sa baryo. Lubhang ikinagalit ni tatay ang kumakalat na tsismis na yun. Subalit sinabihan lamang siya ni nanay na maghunos dili. Sinabihan pa siya ni nanay na hindi makakatulong kung agad-agad magagalit lalo. At hindi naman talaga sila sigurado kung sino talaga ang nagpapakalat sa peking balita na yun. Dapat maging mapanuri sa bawat ang desisyon na gagawin. Dagdag pa yan ng aking ina habang sinasabihan si tatay. Kibit balikat na lamang na tumango si tatay kahit labag ito sa kanyang kagustuhan. Naramdaman din namin ang hagupit ng takot at pangamba sa aming tahanan. Napagtanto namin na ang pagiging mapanirang puri ay maaaring ikabagsak ng aming pamilya. Paano tayo makakalabas niyan, Nay? Samot-sari ng mga paratang sa atin. Tanong ko kay nanay. Huminga ng malalim si nanay. At saka ito sumagot. Anak, ang pinakamahalaga ay manatili tayong matatag at patuloy na maging matino. Nasa tama. Sagot ni nanay. At ramdam ko ang pagiging matatag ng kanyang pananampalataya. Sinubukan ni nanay na kausapin ang ilan sa aming kababaryo ukol sa mga paratang sa kanya na wala namang katotohanan. Ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi pinakinggan si nanay. At kahit ganun ang nangyari, hindi pa rin sumuko si nanay sa pagpapaliwanag sa kanila. Hanggang sa napagod na si nanay. Ngunit sa kabila ng mga pagpapaliwanag ng aking ina, patuloy pa rin ang pagpapalaganap ng mga kasinungalingang ito. Dumami ang mga taong nag-iiwasan sa aming pamilya. At pati ang mga dati naming malapit na kaibigan ay biglang lumalayo na sa amin. Ang aming buhay ay tila naging impyerno. Hindi na kami mapakali sa aming sariling bahay dahil sa takot na baka may mga taong magtangka sa amin. Nakakatakot ng sobra. At maging ang aking mga magulang ay hindi na rin alam ang gagawin. Ngunit mas lalong nagbago ang aming buhay ng isang madilim na gabi. Habang kami magkakasama sa aming bahay, may biglang kumatok sa aming pintuan. Mabilis na tumakbo si
tatay sa aming paanan na naliligo na sa sariling dugo.
ilang araw ay nakakita ako ng piraso ng damit ni nanay. At nasa likod ito ng nilipatan naming bahay. Nagtaka ako sapagkat malinaw pa sa aking isipan na ito ang huling isinuot ni nanay bago kami sugurin ng aming mga kapitbahay. Muling nagbalik alaala sa akin ang mga kaganapan na yun. At hindi ko na namalayan na dumaloy na ang luha sa aking mga mata. Nang maya-maya pa, ay naramdaman ko na lamang na biglang humangin at parang ang hangin ay umaakap sa akin. Ninanamnam ko ang pag-akap na yun at lalo kong naisip si nanay. Ilang sandali pa ay may humawak din sa aking uluhan. Naramdaman ko ang haplos na yun. Pagkatingin ko, naroon nga si nanay na baka namamalikmata lamang ako kung kaya't sinampal-sampal ko ang aking mukha. Matapos yun, ay nanatili pa din si nanay na nasa harapan ko. Napaakap na ako kay nanay. Sabik na sabik akong makita si nanay. Subalit ibang-iba na rin ang itsura ni nanay. Nagmukha siyang gusgusin. Huwag kang mag-alala, Tasyo. Hindi na aalis si nanay. Magsasama-sama na ulit tayo ng iyong mga kapatid. Sambit pa ni nanay. Nay, paano po kayo nakatakas? Paano po? Tanong ko. Buhay ang kanilang inutang. Kung kaya't buhay din ang kabayaran. Biglang nakita ko na lamang na umagos ang luha sa mga mata ni nanay. Ano po, Nay? Hindi ko po nauunawaan maigi. Tanong ko.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Pwede pong paki-like po ang ating mga channel para po mapalaganap po natin ang ating mga kwento. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong batiin ng advance happy birthday si John Paul Harm, anak po ni Ma'am Christy Harm. Advance happy birthday on February 28. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa'yo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Lucky Kids Game Farm from Feeder Road 1, Northgate, Santo Tomas, Davao. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po.
Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jibel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Pigs, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Pigs. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 66, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.